Tinitignan mo siya kapag tahimik siya. Humihingi ka ng tawad kahit hindi mo naman kasalanan. Pinapakalma mo ang boses mo, binabagalan mo ang ambisyon mo, at inuuna mo ang pangangailangan niya bago ang iyo, lahat sa ngalan ng pag-ibig. Pero habang mas lumalamig siya, mas lalo mong ibinubuhos ang pagmamahal. Habang mas kaunti ang ibinibigay niya, mas matindi kang humahabol. Iniisip mong ang pagiging consistent ay magdadala ng commitment. Iniisip mong ang mas matinding pagmamahal ang makakapagbukas ng kanyang init. Pero sa tuwing lumalapit ka, lalo siyang lumalayo. At hindi iyon kalituhan, kalkulasyon iyon. Hindi siya natataranta. Siya ang may kontrol. Hindi siya natatakot. Wala siyang interes. At habang mas marami kang binibigay, mas marami kang nawawala. Dahil sa kaibuturan, hindi niya gusto ang lalaking nabubuhay lang para sa kanya. Gusto niya ang lalaking may mas dakilang dahilan para mabuhay, isang lalaking kailangan niyang abutin. Hindi ang lalaking isinusuko ang lahat para lang manatili siya sa tabi. Hindi mo siya nawawala dahil hindi ka karapat-dapat mahalin. Nawawala siya dahil ginawa mo siyang parang Diyos at pinarurusahan ka niya dahil doon. Masakit na katotohanan iyon. Pero hindi ito ang katapusan. Ito ang paggising mo. Ito ang sandali para tigilan ang pagmamakaawa sa tira-tira at simulan ang pagtayo ng isang buhay na sagana, malinaw at matibay. Isang buhay na hindi kayang yuguin ng kahit anong babae o kahit anong katahimikan. Dito mo ititigil ang pagsukat ng halaga mo batay sa atensyon niya at sisimulan mo itong sukatin batay sa disiplina mo, sa kapayapaan mo, sa layunin mo. Iyan ang stoicism, hindi iyon pagiging malamig. Iyon ay pagkakaroon ng kontrol. Iyon ang kakayahang maramdaman ang lahat at piliin pa rin ang kaliwanagan. Harapin ang pagtanggi at patuloy na lumakad na may lakas. Mahalin ang isang tao at kaya pa ring lumayo kapag hindi ka na iginagalang. Hindi ka narito para baliwalain. Narito ka para maging hindi matanggihan. At nagsisimula iyon kapag tinigilan mo na ang paghabol sa mga babaeng tumatakbo at nagsimulang maging lalaking hindi nila kayang iwasan. Ngayon, susuriin natin ang totoong dahilan kung bakit hindi ka pinapansin ng mga babae kapag lubos mong mahal sila kahit na ginagawa mo ang lahat ng tama. Ibabahagi ko ang mga hilaw at hindi komportabling katotohanan at ibibigay ko sa iyo ang kaliwanagan, kontrol at kaisipan para mabawi ang kapangyarihan mo at tuluyang baguhin ang iyong mga relasyon at ang iyong buhay. Kung handa kang panoorin ang video na ito hanggang dulo, mag-comment ng binabawi ko ang kapangyarihan ko. Number 1, sobra mong binavalida siya. Akala mo tama ang ginagawa mo. Akala mo kapag araw-araw mong ipinaaalala sa kanya na maganda siya, na siya ang lahat sa iyo, na napakaswerte mo na siya ay iyo. Akala mo napaparamdam mo sa kanya na espesyal siya. Naniniwala kang ang pagiging bukas sa emosyon ay nagdadala ng katapatan. Naniniwala kang ang palagi mong presensya, atensyon, lambing, papuri, pasensya at kabaitan. Akala mo iyon ang seguridad. Pero sa mundo niya, ang mismong mga bagay na ginagawa mo para manatili siya ay siyang dahilan ng kanyang paglayo. At naguguluhan ka dahil lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa pag-ibig, baliktad. Naniniwala kang habang mas marami kang ipinapakita na pagmamahal, mas mananatili siya. Pero hindi siya nananatili, lumalayo siya, at pakiramdam mo parang pagtataksil. Parang hindi makatarungan dahil ibinibigay mo ang lahat at wala kang nakukuhang kapalit. Mas bumabagal ang kanyang mga sagot, mas mabilis nawawala ang kanyang ngiti, mas kaunti ang lambing, mas malayo ang loob, mas abala siya. At sa kaibuturan unti-unti kang nasisira. Pero sige ka pa rin, mas maraming papuri, mas maraming oras, mas maraming effort. Iniisip mong maaayos ito ng mas maraming pagmamahal. Hindi. Dahil nawawalan ng halaga ang validation kapag sobra-sobra ito. Ang bihira ang nirerespeto. Ang pinaghihirapan ang naaalala. Pero kapag ibinigay mo ang papuri ng walang kabayaran, hindi siya natutuwa. Mas nararamdaman niyang nakakataas siya. Ginagawa mo siyang reyna at nagsisimula siyang maniwalang isa ka na lang sa mga alipin. Hindi niya kailangang paghirapan ang atensyon mo. Hindi niya kailangang kitain ang iyong katapatan. Nariyan na ang lahat. At sa kawalan ng effort, namamatay ang pagpapahalaga.
Nakakalimutan niya ang tunay na halaga ng pagmamahal mo dahil hindi mo siya kailanman pinapaghintay para dito. Hindi mo siya kailanman pinaupo sa katahimikan para mag-isip kung sapat ba siya para sa'yo dahil araw-araw mong sinasabi na sobra-sobra siya. At nakakatawa, doon pa siya nagsisimulang magduda sa katapatan mo. Magsisimula siyang mag-isip, bakit palagi siyang available? Bakit niya kailangang ipaalala sa akin bawat segundo na mahalaga ako? At doon nagsisimulang mabulok ang attraction dahil hindi hinahanap ng mga babae ang tuloy-tuloy na comfort. Hinahanap nila ang presensyang may lakas. Gusto niyang maramdaman na pinaghirapan niya ang atensyon mo. Gusto niyang irespeto ang focus mo. Pero kapag nakatutok ka sa kanya 24 sa 7 araw, para siyang araw sa langit mo at nakakasilaw iyon. Nasusunog siya sa sobrang exposure at ngayon tumatakbo na siya. Paikli na ang mga text. Mahina na ang eye contact. Hindi na siya nagre-reply ng emojis. Nag-uumpisa na lang siyang mag-like sa messages mo imbes na sumagot. Ramdam mo ang pagbabago at imbes na umatras, lalo kang humahabol at lalo lang itong lumalala. Pero kung nauunawaan mo ang sarili mo, kung tunay mong alam ang halaga mo, hindi mo kakailanganin ng validation niya. Hihinto ka sa sobrang pagbibigay nito mula sa simula. Dahil ang lalaking nagva-validate sa sarili niya ay hindi kailangan makita para maramdaman na siya'y may halaga. May halaga siya, kahit may palakpak o wala. Iyan ang mindset na kailangan mo. Hindi mo siya pinupuri dahil lang sa pag-iral niya. Ina-acknowledge mo siya kapag kumikilos siya sa paraang naaayon sa standards mo. Nagpapakita ka ng appreciation ng may pagpili. Ipinapakita mo ang puso mo pero hindi palagi. Nagiging misteryo ka. Nagiging gantimpala ka. Ganyan mo binabaligtad ang sitwasyon. Ganyan siya nagsisimulang lumapit dahil hindi na siya nararamdamang sinasamba. Nararamdaman niyang iniimbitahan siya. Hindi na siya minamahal ng walang dahilan. Nai-inspire siyang paghirapan ka pa. Nagiging bihira ang atensyon mo. Nagiging makahulugan ang mga papuri mo. At sa kakulangan, muling nabubuhay ang halaga. Nagsisimula siyang hanapin ang papuri mo. Siya na ang unang magte-text. Siya na ang hahabol. Dahil pakiramdam niya may pinaghihirapan siya na totoo. At kung hindi siya tumugon kapag umatras ka, hindi naman talaga siya para sa iyo mula pa lang. Bitawan mo na. Dahil ang katotohanan, sa sandaling mahalin mo ang sarili mo nang higit sa pag-idolo mo sa kanya, titigil ka sa pagdurugo para sa mga babaeng tinitingnan ka lang bilang option. Titigil ka sa pagbuhos ng pagmamahal para lang mapansin. Titigil ka sa pagiging giver na walang hangganan at magiging lalaki ka muli, isang lalaking nakaugat sa kapayapaan, hindi sa validasyon. Lalaking hindi kailangang sumigaw para mapansin. Binavalidate mo ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa, kalusugan, disiplina, mga layunin at respeto sa sarili. At napapansin iyon ng mga babae. At ang tamang babae, siyang aangat para makipantay sa iyo. Hindi dahil pinakiusapan mo siyang manatili, kundi dahil naging masyado kang makapangyarihan para baliwalain. At kung sawa ka na sa pagbibigay ng pagmamahal na laging binabaliwala, kung tapos ka na sa pagiging ikaw lagi ang mas nagbibigay, ikaw lagi ang unang nagte-text, ikaw lagi ang naghihintay na makita niya ang halaga mo. Kung ganoon, para sa iyo ang Stoic Relationship Blueprint. Nakalink ito ngayon sa top comment. At kapag nakuha mo na, iyon na ito magpakailanman. Hindi lang ito isang libro, isang sandata ito, isang gabay na hinubog mula sa walang kupas na prinsipyo ng Stoicism na tumulong sa pinakamalalakas na lalaki sa kasaysayan para manatiling nakatayo, nirerespeto at hindi matinag sa pag-ibig sa buhay sa lahat ng bagay. Kung natanong mo na ang sarili mo, bakit ako laging nagbibigay pero kaunti lang ang balik? O paano ako titigil sa pagiging binabaliwala nang hindi nawawala ang pagkatao ko? Ito ang blueprint na malinaw at makapangyarihang sasagot doon. Hindi mo na kailangang manghula. Hindi mo na kailangang masaktan ng paulit-ulit. Nandito na ang mga sagot at mananatili silang sayo. Number 2, mas mahal mo siya kaysa mahal kanya. Ito ang realidad na ayaw harapin ng karamihan sa mga lalaki. Nandoon ka, nakatitig sa telepono, paulit-ulit binabasa ang mga text niya, naghahanap ng pahiwatig na nagmamalasakit pa siya. Pero alam mo na ang totoo, mas nagmamalasakit ka, mas invested ka, mas iniisip mo siya.
Inaayos mo ang buhay mo ayon sa kanya. Handa kang isugal ang lahat habang siya ay kalahati pa lang ang binibigay. At ang imbalance na iyon ang sumisira sa'yo dahil ikaw ang may bit-bit ng bigat ng emosyon ng dalawa. Ikaw ang laging unang nagte-text. Ikaw ang laging nagpaplano ng date, nagfo-follow up, nag-a-adjust, kumukumusta. At habang ginagawa mo lahat, unti-unti siyang lumalabo. Hindi dahil hindi kanya gusto, kundi dahil alam niyang mas mahal mo siya kaysa mahal ka niya. At para sa karamihan ng babae, iyon ay kamatayan ng attraction. Habang mas pinipilit mo, lalo mong ipinapaalala sa kanya na hindi siya ganoon katindi ang nararamdaman. Bawat sweet message, bawat tawag sa hating gabi, bawat effort, lalo lang nitong inilalantad ang agwat. Nagsisimula siyang magtaka kung bakit hindi niya kayang tumbasan ang energy mo. Nagsisimula siyang mainis dahil pakiramdam niya nahuhuli siya sa emosyon. At imbis na maramdaman niyang siya'y treasured, nakakaramdam siya ng guilt pagkatapos lamig, pagkatapos wala na. At ngayon, na-stuck ka, ibinigay mo ang lahat, walang itinira at iniwan ka pa rin. Pakiramdam mo niloko ka, pero sa kaibuturan, binaliwala mo ang mga palatandaan dahil tinuruan ang mga lalaki na magmahal ng mas matindi kapag siya ay lumalayo. Pero para lang iyong pagbuhos ng tubig sa basong walang ilalim. Uubusin mo ang sarili mo, umaasang mapapansin niya. Hindi niya mapapansin dahil hindi nire-respeto ng mga babae ang effort na walang edge. Hindi sila umiibig sa lalaking nagbibigay ng pinakamarami. Umiibig sila sa lalaking nagbibigay mula sa lakas. Pero kapag mas mahal mo siya kaysa mahal ka niya, hindi ka nagbibigay mula sa lakas, nagbibigay ka mula sa pangangailangan. Sinusubukan mong punan ang kanyang katahimikan ng pagmamahal mo at doon niya malalaman na umaasa ka sa kanya at ang dependency, iyon ang pumapatay sa attraction. Kaya, paano mo ito aayusin? Tigilan mo ang sobra-sobrang pagbibigay, tigilan mo ang sobra-sobrang pag-aalaga, simulan mong obserbahan, hindi manghula. Tumbasan mo ang energy niya, salita sa salita, kilos sa kilos. Kung malayo siya, mas mag-focus ka sa mga layunin mo. Kung inconsistent siya, mas disiplinado ka sa routine mo. Tigilan mong gawin siyang araw ng emosyon mo. Hayaan mo siyang magtaka kung ano ang ginagawa mo. Hayaan mo siyang mamiss ka. Hindi ibig sabihin nito na maglalaro ka ng laro. Ibig sabihin nito ay ibinabalik mo ang balanse. Nagmahal ka mula sa lakas, hindi sa sakripisyo. Pinapanatili mo ang iyong edge at hayaan mo siyang umangat para tapatan ang energy mo o lumayo. Pero alinman doon, hindi mo na sinisira ang sarili mo para sa isang taong hindi katumbas ang apoy mo. Uunahin mo na ang misyon mo, ang legacy mo, ang isipan mo. Mahal mo siya, oo, pero mas mahal mo ang sarili mo. At ang babaeng nirerespeto iyon, hindi ka niya hahayaang buhatin lahat, sasalubungin ka niya sa kalahati o maiiwan siya. At hindi iyon talo, iyon ay kaliwanagan. Kaya pumili ka, patuloy ka bang magdurugo ng pagmamahal para sa mga babaeng hindi dumudugo pabalik o maghihilom ka? Titibay ka, tatalas ang paningin mo, tatayo ka sa sariling frame, titigilan mo ang sobrang pagmamahal, sisikapin mong mas mabuhay. Doon mo mababawi ang kapangyarihan mo, doon ka mananalo. Hindi sa pamamagitan ng mas matinding pagmamahal, kundi sa pamamagitan ng pagiging lalaking masyadong nakapokus para habulin ng isang taong hindi ka naman pinipili pabalik. Number 3, ginagawa mo siyang premyo. Itinuturing mo siyang parang pinakamataas na layunin, ang huling destinasyon, ang tropeyo sa finish line ng marathon ng emosyon mo. At nararamdaman niya yon. Ramdam niya ang bigat ng pagiging lahat-lahat para sa'yo. At imbes na matuwa, nare-repel siya. Dahil ang totoo, ayaw ng babae na siya ang maging dahilan ng buhay mo. Gusto niya na maging katuwang. Kapag ginawa mo siyang premyo, nawawala ang postura mo. Umiikot ka sa kanya, palaging ina-adjust ang galaw mo para sumabay sa hindi niya tiyak na ritmo, laging kumukumusta, naghahanap ng senyales ng approval, sinusubukang patunayan ang halaga mo na para bang binebenta mo ang sarili mo sa isang investor. Siya ang nagiging sentro at ikaw ang nagiging satellite na walang tigil na umiikot sa kanyang mood swings, mga desisyon, atensyon at validation. At sa sandaling maramdaman niyang inilagay mo siya sa ibabaw ng iyong layunin, disiplina at kinabukasan,
nagiging madaling palitan ka sa kanyang paningin. Dahil ang tunay niyang gusto ay isang lalaking nasa landas na malinaw, matibay at totoo. Isang landas na natural siyang nahihila, hindi isang lalaking desperadong hinahabol siya para manatili. Gusto niyang maramdaman na pinaghirapan niyang makapasok sa isang buhay na may halaga kahit wala siya. Pero ginawa mo siyang pangunahing bida, hindi supporting character, at doon nasisira ang balanse, doon nagbabago ang enerhiya, doon namamatay ang pagnanasa. Akala mo ang ganitong klase ng dedikasyon ang nakakakuha ng puso, pero ang totoo, nakukuha mo lang ang kawalan ng respeto. Dahil sa kaibuturan, alam niyang hindi niya kailangang mag-qualify para sa kahit ano. Hindi niya kailangang umangat sa standards mo. Hindi niya kailangang magbigay ng emotional na consistency, biyaya o suporta. Kailangan lang niyang magpakita at ibinigay mo ang lahat. Kinansela mo ang gym sessions para sa kanya. Pinalampas mo ang mahahalagang deadlines para makasama siya. Pinaramdam mo sa kanya na mas kailangan mo siya kaysa kailangan mo ang sarili mong misyon. At kahit gaano kaganda itong ipakita sa pelikula, sa totoong buhay, sigaw iyon ng kahinaan dahil ang lalaking tumitigil sa progreso niya para sa babae ay nagpapadala ng mensahe. Hindi naman talaga mahalaga ang buhay ko sa simula pa lang at malinaw niyang binabasa ang mensaheng iyon. Doon siya nagsisimulang magtanong kung bakit pa siya nasa tabi mo. Dahil hindi ka na mukhang leader, mukha ka na lang follower na nakadisguise bilang lover. At sa oras na makita ng babae na inuuna mo siya kaysa sa layunin mo, magsisimula siyang maramdaman na nasa tabi siya ng isang taong kaya niyang manipulahin, hindi hangaan. Maaring hindi niya ito sabihin ng direkta. Maaring patuloy pa rin siyang ngumiti, sumagot at magpakita ng lambing. Pero sa kaibuturan, unti-unti siyang nawawalan ng respeto. Dahil namamatay ang respeto kapag walang istruktura, kapag isinuko mo ang sarili mong prinsipyo para lang sa koneksyon, kapag itinapon mo ang iyong pagkakakilanlan para lang hawakan ang kanya. Kaya ano ang solusyon? Kailangan mong baguhin ang tingin mo sa kanya. Kailangan mong tigilan ang pagtingin sa kanya bilang premyo at simulan siyang tingnan bilang kasama, isang babae na may pribilehiyong makisama sa landas mo, hindi para baguhin ito. Kailangan mong ayusin muli ang mga layunin mo. Hindi lang career goals, pati personal na disiplina, kalusugan, focus at legacy. Isulat mo kung saan ka pupunta at lakarin mo ang landas na iyon nang hindi naghihintay ng approval niya. Kung sabayan ka niya, mabuti. Kung hindi, magpatuloy ka pa rin. Doon ka nirerespeto ng babae. Hindi kapag nagmamakaawa kang manatili siya, kundi kapag ipinapakita mong magpapatuloy ka kahit wala siya. Doon nagkakaroon ng attraction. Doon siya nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin para manatili sa mundo mo. Ikaw ang nagiging premyo dahil ang buhay mo mismo ang nagsasalita. At mula sa lugar ng tahimik na kapangyarihan, hindi mo na hinahabol ang mga babaeng parang oxygen. Inaakit mo ang mga babaeng gustong huminga sa mundo mo. Hindi ka na nag-a-adjust para sa pagiging pabaya. Hindi ka na nagtitiis ng emosyonal na laro at hindi mo na binababa ang standards mo para lang magustuhan. Tumataas ka at ang tamang babae ay tataas para tapatan ka dahil ang katotohanan. Ang lalaking malinaw ang misyon na kaugat sa pagkilos at respeto sa sarili ay lalaking hindi na kailangang habulin ang pag-ibig. Siya mismo ang nagiging gravitational pull at malalim niya itong nararamdaman. Number 4. Sobra kang emosyonal na available agad. Ibinubuhos mo ang puso mo sa unang linggo pa lang. Ikinukwento mo ang nakaraan mo, mga takot mo, mga pangarap, sugat mula pagkabata at mga plano mo para sa susunod na 10 taon. Inilalahad mo ang sarili mo na parang bukas na libro, pahina kada pahina, kabanata kada kabanata. Bago pa man niya maisip kung gusto ba niyang basahin ang prologue, akala mo ang ganitong antas ng vulnerability ay koneksyon, pero para sa kanya, parang pressure ito. Hindi pa siya nag-i-invest ng sapat para buhatin ng ganoong emosyonal na bigat. Hindi pa niya iyon napaghirapan, kaya hindi niya ito pinahahalagahan. Sa halip, kinu-question niya ang pag-iisip mo. Nagtatanong siya, kung ganito siya kabilis magtiwala, kanino pa kaya siya nagbukas ng sarili? Bakit niya kailangan akong lubos na makaunawa agad? Bakit niya kailangan ng validation mula sa akin ng ganito kabilis? Hindi ito mukhang lakas. Mukha itong kawalan ng stability.
At habang sinasabi ng lipunan sa mga lalaki na maging mas emosyonal na expressive, nakakalimutan nilang idagdag ang pinakamahalagang bahagi, timing. Ang pagpapahayag na walang timing ay emosyonal na kawalang ingat. Ito'y premature exposure at nararamdaman ng mga babae ang pagka-overwhelm dito. Inihahandog mo ang puso mo bago pa man niya ito mapagtagumpayan at sa paggawa mo nito, ninanakawan mo siya ng natural na proseso ng pag-ibig, ang misteryo, ang kuryosidad, ang unti-unting pagbubukas. Kailangan ng attraction ng espasyo, lumalago ang desire sa gitna ng hindi tiyak. Pero ibinigay mo na ang buong larawan sa ikatlong araw pa lang. Wala na siyang matutuklasan. Binigyan mo siya ng emosyonal na closure bago pa man siya nakaramdam ng emosyonal na openness. At heto ang mas masama, ginagawa mo ito hindi dahil matatag ka, kundi dahil natatakot ka. Natatakot kang kapag hindi niya agad nakita ang totoong ikaw, baka iwanan ka niya. Kaya minamadali mo ang koneksyon, pinipilit mo ang bond. At nakakatawa, dahil sa pagsubok mong ipadama sa kanya ang seguridad, lalo mo lang siyang sinasakal dahil hindi ka pa niya pinipili. Pero umaasta ka na parang kayo'y soulmates. Ang ganitong dinamika ang nagpaparamdam sa kanya na siya'y nakakulong. At kapag nakakaramdam ng pagkakakulong ang isang babae, lalayo siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa instinct. Dahil ayaw niyang maramdaman na siya ang therapist mo, ang tagapagligtas mo, o ang lifeline ng emosyon mo. Gusto niyang maramdaman na siya ay isang babae, ninanais, nirerespeto, pinipili, hindi kinakailangan. At kapag ibinigay mo agad ang buong emosyonal mong mundo, mararamdaman niyang responsibilidad niya ang bagay na hindi naman niya hiniling. Kaya siya unti-unting lumalayo. Bumabagalan ang replies niya, bumababa ang energy niya, at tumutugon ka sa pamamagitan ng mas lalo pang pagbubukas ng sarili. At lalo lang bumibilis ang pagbagsak. Kaya ano ang dapat mong gawin? Matuto kang maging emotionally grounded. Magpahayag, oo, pero mula sa lugar ng stability. Hindi mo itinatago kung sino ka, pero hindi mo rin ito ibinubuhos ng sabay-sabay. Nagpapakita ka ng sarili sa pamamagitan ng mga layers. Ibinabahagi mo ang nakaraan, hindi para humingi ng awa, kundi para magbigay ng konteksto at lamang kapag karapat-dapat na. Binibigyan mo ng espasyo ang kanyang kuryosidad. Hinahayaan mong siya ang humila ng impormasyon mula sa iyo, hindi mo ito ipinipilit. Nagiging lalaki ka na hindi kailangang maintindihan agad. Lalaki na komportable na bahagyang nakikita lamang dahil alam niyang darating ang panahon na matutuklasan pa ang kabuuan. Ang ganitong klasing lalaki ay bihira. Ang ganitong klasing lalaki ay magnetic dahil hindi siya nagmamakaawa ng koneksyon. Hinahayaan niyang mabuo ito ng organic. Hinahayaan niyang makahinga ang relasyon. Hinahayaan niyang ang babae mismo ang pumili na lumapit. At kapag ginawa niya iyon, tunay niyang mararamdaman na siya'y nagtatagpo ng isang misteryo, hindi binabagsakan ng emosyon. Iyon ang nagiging totoo. Iyon ang bumubuo ng lalim dahil ang lalaking marunong maghintay para makilala ay siyang lalaking karapat-dapat makilala. At ang babaeng mapagkakalooban ng vulnerability mo ay iingatan ito. Pero tanging kung pinaghirapan niya ito at kung sapat ang lakas mo para maghintay. Number 5. Nakakaramdam siya ng kahinaan, hindi lakas. Akala mo sapat na ang pagiging mabait, laging nandyan at bukas sa emosyon. Akala mo kapag ipinakita mong ikaw ay malambot, sumusuporta at laging umaayon, mananatili siya, mamahalin ka ng mas malalim at lubos na magkokomento. Pero ang tinatawag mong pag-ibig, nakikita niyang kahinaan. Ang akala mo'y debosyon para sa kanya'y kawalan ng kasiguruhan. Dahil kapag ang lalaki ay walang gulugod, kusa talagang lumalayo ang babae. Maaaring hindi niya ito sabihin ng direkta, pero nararamdaman niya ito sa pag-aatubili mong magsabi ng hindi, sa paraan mong sumusuko sa bawat pagtatalo, sa pananahimik mo kapag may bumabagabag sa'yo. Nararamdaman niya ito sa tingin mong parang siya ang hukom mo, naghihintay ng hatol para mapatunayan ang halaga mo. At ang totoo, hypersensitive ang mga babae sa ganitong imbalance. Maaari siyang ngumiti, maaari siyang manatili ng kaunti, pero sa loob-loob niya, unti-unti siyang lumalayo. Ayaw niyang siya ang manguna,
Gusto niyang maramdaman na siya'y pinangungunahan, hindi sa pagiging agresibo, kundi sa tahimik at malinaw na direksyon. Ayaw niya ng lalaking sumasalamin lang sa mood niya. Gusto niya ng lalaking nagpapakalma sa sitwasyon. At ikaw, sa desperado mong pagsubok na laging maging kaayon, naging salamin ka, hindi haligi. Lumuluhod ka sa bawat pagsubok niya. Tinatakasan mo ang conflict. Iniiwasan mo ang tensyon. Akala mo ang pagmamahal ay kapayapaan, kahit kapalit ang pagtataksil sa sarili mong mga halaga. Pero ang lalaking iniiwan ang sarili para mapanatili ang babae ay hindi nagmamahal. Siya'y sumusuko. At maaaring kaawaan ng babae iyon, pero hindi niya kailanman rerespetuhin. At kung walang respeto, hindi makahihinga ang pag-ibig. Napagkamalan mong ang katahimikan ay pagiging walang pakialam, napagkamalan mong ang pasensya ay kahinaan, na wala ang kakayahan mong tumindig, at kapag naramdaman ng babae na mas matibay siya kaysa sayo sa emosyon, nagsisimula na siyang lumayo. Dahil kahit siya'y emosyonal, reaktibo o magulo sa kaibuturan niya, gusto niyang malaman na ang lalaking katabi niya ay hindi kayang galawin ng sandali. Gusto niyang maramdaman ang iyong kalmado, ang iyong tiwala sa sarili, ang kakayahan mong sabihin, hindi ito gumagana para sa akin. Hindi iyon pagiging toxic, hindi iyon pagiging kontrolado, iyon ay presence, iyon ay pagiging grounded. At bihira ang mga grounded na lalaki dahil karamihan ay sobra ang emosyon o lubos na hiwalay dito. Pero ang lalaking pinipili ng babae, nakaugat siya sa sarili. Hindi niya kailangan ng approval ng babae para patunayan ang desisyon niya. Gumagawa siya ng desisyon mula sa kalinawan, hindi sa emosyon. Nakikinig siya pero hindi nagmamakaawa. Nakikipag-usap siya pero hindi bumabagsak. Bukas siya pero hindi nagpapaapekto sa drama. At iyon ang lakas, iyon ang kapangyarihan. Iyon ang humihila ng babae palapit. Hindi ang iyong mga tula o matatamis na salita o araw-araw na kamustahan, kundi ang iyong katahimikan sa gitna ng bagyo, ang pagtanggi mong magpanik, ang kakayahan mong lumayo kapag hindi ka nirerespeto, hindi dahil sa galit kundi dahil napakahalaga ng iyong kapayapaan para ipagpalit sa pira-pirasong emosyon. At hindi mo ito makakamtan sa pagbabasa lang ng self-help books. Nakukuha ito sa disiplina, sa pagtupad ng sinabi mong gagawin mo, sa paggising ng maaga, sa pagharap kahit walang nakakakita, sa pagtatakda ng sariling code at pamumuhay dito ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito pagiging manhid, kundi self-mastery. Ang kakayahang makaramdam ng malalim pero kumilos pa rin ng may rason. Ang kapangyarihang obserbahan ang kaguluhan ng hindi nagiging bahagi nito. Kapag nabuhay ka ng ganito, mararamdaman ng mga babae ang lalim mo. Hindi dahil paulit-ulit mong sinasabi ang emosyon mo, kundi dahil dala-dala mo ang mga ito na parang tunay na may-ari. Hindi ka natatakot makaramdam, pero hindi mo rin hinahayaan na pamunuan ng emosyon ang buhay mo. At ang presensya na iyon, nakakaakit, nakapagpapagaling. Iyon ang dahilan kung bakit lumalapit siya sa iyong enerhiya kahit hindi niya alam kung bakit. Nakakaramdam siya ng kaligtasan, hindi mula sa iyong lambot, kundi mula sa iyong lakas. At sa sandaling maunawaan mo ito, titigil ka sa paghahabol ng approval. Magsisimula ka sa paglinang ng presence. At kapag pumasok ka sa isang silid, hindi mo na kailangang ipahayag ang iyong halaga. Ramdam na nila bago ka pa magsalita. Number 6, pinipilit mong kitain ang pag-ibig niya. Mas pinaghihirapan mong makuha ang pag-ibig niya kaysa pagtrabahuhan ang sarili mong buhay. Akala mo kapag sapat ang pagpapatunay mo sa pamamagitan ng mga kilos, salita at katapatan, sa huli ibibigay niya ang validation na hinahanap mo. Akala mo ang pag-ibig ay parang promosyon, ibinibigay matapos ang sapat na pagsisikap. Kaya nagbibigay ka, umaayon ka, nag-a-adjust ka, kumakapit ka kapag malamig siya. Pinapatawad mo siya kapag malayo ang loob niya. Umaasa ka na balang araw makikita niya ang lahat ng sakripisyo mo at sasabihin, siya na nga. Pero hindi darating ang araw na iyon dahil ang pag-ibig na kailangang kitain ay hindi kailanman ibinibigay ng malaya. At ang ginagawa mo ay hindi pag-ibig. Ito'y emosyonal na pagsuko. Ginagawa mo siyang tagapagbantay ng halaga mo, hukom ng pagkatao mo,
gantimpala na sinusubukan mong makuha sa pamamagitan ng pag-abandona ng sariling pamantayan. At sa tuwing sinusubok ka niya, pumapasa ka hindi sa pagtindig, kundi sa pagliit, sa pagtitiis, sa paghihintay na makita niya ang iyong halaga. Pero hindi umiibig ang mga babae sa lalaking nagbibigay ng labis. Umiibig sila sa lalaking buo na kahit walang ibigay sa kanya. Sa sandaling maramdaman niyang ang kanyang pagmamahal ang nagiging oxygen mo, sinasakal ka niya. Hindi dahil malupit siya, kundi dahil kaya niya. Dahil ang enerhiya mo ang nagbibigay sa kanya ng permiso para hindi ka igalang. Ginagantimpalaan mo ang kanyang kawalan ng katatagan. Pinapalampas mo ang kanyang lamig. Pinapaliwanag mo ang kanyang kawalan ng gana. Nagiging lalaki kang tinuturuan siyang mahalin ka ng mas kaunti. Dahil habang mas marami kang ibinibigay ng walang balik, mas nararamdaman niyang pwede siyang magbigay ng mas kaunti. At maya-maya, ikaw na lang ang gumagawa ng lahat at siya ay walang ginagawa. Ikaw ang may dala ng relasyon at siya ang may dala ng pagdududa. At natatakot kang tumigil dahil sa kaibuturan mo. Naniniwala kang ang pag-ibig ay kailangang kitain, pero ang paniniwalang iyon ang pumapatay sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay mutual. Isa itong sayaw, ritmo at magkasamang investment, hindi rescue mission, hindi charity, hindi lalaki na nagmamakaawa sa babae na makita ang puso niya. Kaya ano ang dapat mong gawin? Tumigil ka. Tumigil ka sa pagpapatunay, tumigil ka sa pagkumbinsi, tumigil ka sa pagiging sapat para sa isang taong pinararamdam sa iyo na hindi ka sapat. Bumalik ka sa loob, muling magtayo, gumawa ng routine na iginagalang ang oras mo, sanayin ang katawan mo, hasain ang kakayahan mo, gumawa ng halaga, hindi para impress insya, kundi para ma-impress mo ang sarili mo. Maging lalaki kang pumapasok sa silid na may layunin. Tumigil kang magbigay ng enerhiya kung hindi ito tinutumbasan. Panghawakan mo ang iyong presensya na parang ginto. Hindi ka naghahabol, hindi ka nagpapaliwanag, ikaw ang nangunguna. At ang tamang babae, kung matalino siya, makikita ang enerhiya mo at gugustuhing makisabay dito. Hindi dahil nakiusap ka, kundi dahil naging lalaki kang walang sino mang gustong mawala. Tumigil kang ituring ang pag-ibig na parang transaksyon. Ituring mo itong imbitasyon na siya ay tatanggapin ng may pantay na enerhiya o tatanggihan. Alin man ang piliin niya, hindi magagalaw ang iyong kapayapaan. Iyon ang stoicism. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Ang lakas na manatiling hindi natitinag sa mga bagay na wala kang kontrol. Ang disiplina na lumayo sa mga bagay na nagpapahina sa iyo, gaano mo man kagustuhang gumana ito. At kapag nabuhay ka ng ganito, hindi mo kailangang kitain ang pag-ibig ng kahit sino. Nagiging lalaki kang lumilikha nito saan ka man tumindig.